Magandang araw po sa inyo mga pre at, ito po 'no, basahin po natin ito at, bigyan lang po natin ng, kaunting reaksyon mga pre 'no. Kasi ayon po dito kay, Tito Sen, hindi legal ang subcommittee ng Blue Ribbon. Ayan, so basahin po natin. Ayon po dito sa post na 'to ng 1PH mga pre, kinuwestiyon ni Tito Sen, Tito Soto ang plano ng bagong Senate Blue Ribbon Committee na bumuo ng subcommittee para ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control projects. Ito ay matapos ihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magpapatuloy ang pagdinig so Huwebes, at maglalabas ng notices si Rodante Marcoleta sa Lunes. Ayon kay Soto, hindi umano legal ang pagbuo ng subcommittee kung hindi ito ginawa sa plenaryo. Hmm. Ayon pa po kay Tito Sen, paano mag-create ng subcommittee na hindi sa plenary ginawa? Not legal. Sabi po yan ni Tito Sen mga pre, no? Dagdag pa niya, dapat umanong gawin ang hakbang sa plenaryo sa Lunes upang maging legal ang proseso. Ayan, so, pag-usapan po natin ito mga pre, ano? Oo. Ayan, mukhang, may gustong magbadali, ayan. Pero, nalilimutan ang pinakamahalagang bagay, okey? Ang batas at ang tamang proseso. Hmm. Mismong si, dating Senate President, Tito Soto ang nagsabi. Ayan, siya na po mismo. Paano ka bubuo ng subcommittee kung hindi naman ito inaprubahan sa plenaryo, 'di ba? Kung mali ang proseso sa umpisa, oh, sa umpisa pa lang po, kung mali mali po yung, proseso, paano pagkakatiwalaan ang magiging resulta? Hmm. Nakakagulat na habang milyon-milyong piso, ng taong bayan ang pinag-uusapan sa flood control projects, ang mas inuuna pa yata ng ilan ay kung paano, mapapabilis ang pagdating, 'di ba, o pagdinig, 'di ba? Kaysa tiyaking legal at matibay ang kanilang hakbang, kanilang ginagawa, 'di ba? Kasi hindi na po sila sumusunod sa proseso, 'di ba? Simula nung naging Senate President 'yan, si Cayetano nagkaletse-letse na. Nababoy po ang Senado. At eto pa, at para sa mga agad na pumapalakpak at sumusuporta kay Marcoleta, baka mas mabuting tanungin muna ninyo kung naaayon ba sa Senado ang hakbang na ito. Hindi dahil gusto niyo ang direksyon ng imbestigasyon ay pwede nang balewalain ang proseso. Eh, 'pag tanga pumapalakpak agad, 'di ba? Hmm, nakakahiya po. Kung talagang, naghahanap ng katotohanan kayo diyan sa Senado, lalong-lalo na ang taong bayan ano, hindi po dapat matakot sa tamang proseso. 'Di ba, pangunahan niyo yung tamang proseso diyan sa Senado, 'di ba? Pero kung nagmamadali kahit may question sa mga legalidad, oh, natural lang na magtanong ang publiko, katotohanan ba ang habol o ibang agenda? Sabi nga ni Tito Soto, mga pre, kung gusto nilang maging legal, dalhin sa plenaryo. Ganun ganun lang kasimple. Ang batas ay hindi dapat inaangkop sa tao. Ang tao ang dapat sumunod sa batas. 'Di ba? Ina, si Tito Sen pa ba, veterano na po ito, 'di ba? At alam ko po na tama po yung, statements po ni Tito Sen. Pero yung mga hudas diyan, gusto nilang baluktutin yung batas. Sila po talaga yung nagbe-bend ng batas, 'di ba? Nakakahiya. Hmm, Ikinakahiya ko 'tong mga 'to. Ito pa, idugtong po natin itong, balitang ito 'no. Ayon po dito
kay Romualdez, "How can I be mastermind if Congress doesn't build projects?" Hmm, kasi yung tinuturo po nila, si Martin Romualdez na yung mastermind sa lalong-lalo na sa flood control na 'yan, 'di ba? Oh, pero wala naman po silang mapatunayan na itong taong ito ay sangkot sa flood control scandal na 'yan. Itinuturo porket naging House Speaker siya dati, siya na yung leader, gano'n. Grabe mag-isip, ang babaw mag-isip. Tsaka hindi hindi naman po ang ano, hindi naman po ang Kongreso talaga yung ano, yung kumbaga nagpu-push ng projects. Sa panahon po, ni, former, House Speaker Martin Romualdez, hindi naman po. Bakit niyo idinadawi? Alam niyo itong mga DDS na 'to, mga Duterte, pinapasama po nila yung imahe ng Kongreso. Pero alam niyo kahit ano pang dakdak niyo diyan, ngak-ngak niyo diyan, wala nang maniniwala sa inyo, 'di ba? Wala. Kinakahiya na kayo ng mga Pilipino, ha? Yan si Sara galit yan kay Martin Romualdez. Yan, mga Duterte galit. Hanggang yung mga uto-utong DDS din, 'di ba, pinakain lang ng tae ni Pulong ay kumain din. Ah, kayo mga pre, ano po yung inyong komento dito? Comment down below. Kasi, alam ko po, si Martin Romualdez, tahimik na tao po yan at, nakikipag-cooperate naman po sa investigasyon, sa gobyerno natin, 'di naman po tumatakas yan. Naniniwala po ako na si Martin Romualdez ay nasa katotohanan po, ha? Mag-imbestiga po tayo, mag-analyze po tayo. Gano'n lang po kasimple yan mga pre, 'di ba? At ngayon naman mga pre 'no, idugtong lang natin 'to. Gusto ko lang 'tong idugtong, eh. Eto po, Sara Duterte impeachment trial demands, full presence House members say in warning versus online vote. Ayan, ang impeachment trial po ni Sara Duterte ay, sa July 6 na po, kaabang-abang po ito, 'di ba? Pero dapat po talaga na itong si Sara Duterte, dumalo, 'di ba? Magpakita, iharap niya yung sarili niya, huwag siyang matakot. Kasi kung ikaw ay nasa katotohanan, kailangang humarap ka. Hindi mo kailangang magbulag-bulagan, magtatago, ha? Hindi po gano'n. Dapat sarili mo mismo bitbitin mo diyan sa Senado, 'di ba? Hindi yung matapang ka lang sa interview, sa mga vlog, 'di ba? Do'n ka lang maglalabas ng katangahan mo. Nakakahiya naman, 'di ba? Magpakita ka, Sara Duterte. At ang, kamera mismo nagbabala sa'yo, 'di ba? Kailangan nandiyan ka. Anong kinakatakot mo kung wala kang tinatago? Hmm, ayun po yung tanong. Anong kinakatakot mo kung wala kang tinatago? Kapag hindi ka magpakita diyan, Sara Duterte, wala talaga, magnanakaw ka talaga. Yan ang sasabihin ng taong bayan sa'yo. Guilty ka, magnanakaw ka, kurap kang kapal ng mukha mo, sisiw ka lang pala, hindi ka naman pala agila. Abangan mo yan. Taong bayan mismo, naku magagalit. Binibigyan ka ng chance para masagot mo yan, yung mga inaakusa laban sa'yo. Chance yan, Yung ibang walang kasalanan, iga-grab nila yan, pupunta yan. Siyempre para madepensahan nila yung sarili nila, pero ikaw hindi mo ginagawa. Pero 'pag, usaping budget, magre-release ng budget at present agad si Sara Duterte, naka-smile pa, ang kapal-kapal ng mukha. Pero 'pag usaping pananagutan, wala. Nganga, absent. 'Di ba? So, abangan mo lang po natin sa July 6. Kaabang-abang po ito. Dapat kami nadalay nila yan,
Letche kasi 'tong Cayetano na 'to, 'di ba? Simula nung naging president yan nagka-letche-letche yung Senado, mga desisyon, 'di ba? Yung batas ng Senado nagka-letche-letche po, dahil ginago ng 13 senators na 'to. Kaya mga pre, ano po yung inyong reaksyon dito? Ano po yung inyong komento? Ayan, comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong, sarit-saring komento. Ayan. At eto po mga pre 'no, idugtong po natin ito, itong, balitang ito mga pre. Ayon po dito kay Iyotman, oh, "Pulong slams Marcos Romualdez power shielding." So kumbaga, parang ang akusa 'pag inaakusa naman nito ni Iyotman ay Martin Romualdez at PBBM, kumbaga, ginagamit daw po nila yung kanilang kapangyarihan para pagtakpan yung mga about sa flood control projects, yung mga issue nila, yung mga ini-issue nila kay PBBM. Ini-issue na magnanakaw daw, may mga mali-maliitang pera daw. Yun yung mga sinasabi po nila. Sangkot daw ang pangulo sa flood control scandal na yan. Ganon din po si Martin Romualdez, di ba? Parang mga tanga talaga 'tong mga DDS na 'to, kung ano-ano yung mga salitang iniimbento nila laban dito sa dalawa, 'di ba? Hindi po ginagamit ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagiging president, at yun lalong-lalo na po si Martin Romualdez, hindi po nila ginagamit ang kanilang posisyon, kapangyarihan para lang pagtakpan ang kanilang mga sekreto o baho, kasi wala naman po talaga sila nun. Wala po. Open po yung Pangulo, Martin Romualdez. Open po sila sa investigasyon. Bagkus ito si PBBM pinangunahan pa yung pag-imbestiga sa flood control issue na yan. Yung mga nakawan ng pera ng taong bayan, nakawan sa gobyerno. Si PBBM po yung nangunguna dyan at may nanagot na. May mga nananagot na. Oh. Kaya alam mo, Iyotman, nagtataka kami. Biglang naglaho yung 51 billion. Dapat pang flood control na yun. Pero nasa na? Nasa na? Davao ba pa rin, no? Nasa na? 51 billion, nasan? Nilunok mo, pinambabae mo ba? Nagtatanong lang po ako. Oh. Nagtatanong lang naman po ako, hindi naman kita inaakusahan. Oh. Kaya, huwag kang magbida-bida. Iyotman. Yung mga issue mo, abay binabato mo sa dalawa. 'Di ba dapat ikaw kaya yung, 'di ba nagawain mo 'yan? Ginagamit mo yung posisyon mo para pagtakpan yung inyong mga sekreto diyan, yung mga baho ninyo. Mga walang hiya talaga 'to, mga pre, mga walang hiya. Kayo po, ano po yung inyong reaksyon dito? Ayan, comment nyo lang po yan para naman po mabasa natin yung inyong mga kanya-kanyang reaksyon. Ayan. So ayun mga pre, yun lang po muna yung ating video. Ayun no, bago po tayo magtapos, ayan, huwag kalimutan mag-follow po sa ating TikTok, Facebook. Ayan, kompleto po yan. At sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, ayan, sa ating YouTube channel, mag-like, share, subscribe na po kayo. Ayan. Para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. At kalimbangin nyo na po yung bell button natin dyan. Ayan, kompleto po yan. Ayan, so, yun. Ay, magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. At magandang gabi po sa inyo.